Oh guys, it's me, Marky. Oh, usapan sahod naman tayo. So, dun sa mga kabaro ko na gustong malaman. Kasi sabi ko nga dati, pag seaman ka kasi, syempre iba kasi malalaki, matataas na rin ang sahod. So, pag dumating ka rito ng foreign worker ka, manage your expectation lang pagdating sa sahod. So, dito sa Alberta, ang minimum dito is 15. So every province kasi iba-ibang iba-ibang minimum wage yan kasi nga federal government. Dito sa Alberta, pag yan $15 per hour. Yan ang minimum niyan. Depende naman sa kung yung ibibigay sa ng employer eh. So sa isang araw, pag nag-duty ka ng 8 hours, yung 15 mo maging 120 yun. 120 a day. So pag 5 days na trabaho ka, 2 days off every week. So isang buwan mo, pag tinotal mo yun, 2,400 Canadian dollar. But hindi lahat yun. Hindi yun. Kasi wala pa yung deduction. So ang deduction nun, malinis nun, mga nasa 2,050, mga ganun na nag-range yun sa mga 2,050, ganun. 2,050 or 2,060. Kasi yung mga deduction dito is CPP, which is your pension. Then yung tax nga. At yung EI. Yung EI yung ano yun, employee insurance mo. Pag nawalan ka ng trabaho, meron ka 55% na sahod galing sa gobyerno. So may certain pa yun, may certain rules yun, yung qualification yun. Then siyempre insurance nyo sa trabaho. Tsaka iba, hindi ko pa alam kasi iba kung ano yung mga, pero basically yun yung mga deduction. So pag tinotal mo yun, mga 2,050, yun ang pinakaneta mo sa isang buwan. So yun yung pagkakasyahin mo, papadala mo sa Pilipinas, pambayad mo sa rent, bills, insurance mo, pagkain mo. So pag mag-isa ka naman, kasya naman yun. Saka sabi ko nga, pag foreign worker ka rito, temporary foreign worker, yung hinulog mo sa tax, yung tax lang na naihulog mo, hindi yung deduction na yung tax na naihulog mo, may babalik sa'yo yun. Pag nag-file ka ng tax yearly, may babalik sa'yo yun. Yung naihulog mo na yun. Kasi nga, saka lang dito eh. So, tapos consider ka pa na low income. So hindi naman habang buhay ganoon ang sahod mo kasi pag na permanent residence ka na, either na tumaas 'yon or makahanap ka pa ng ibang trabaho. At sabi ko nga, pag na PR ka na, pwede ka mag-upgrade ng skills mo or mag-aral ka ng ibang course kahit 1 year lang. Tapos pwede ka maghanap ng ibang trabaho na mas mataas ang per hora. Yun yung kagandahan ng pag na permanent resident ka na. Kaya sabi ko nga, pag permanent residence ka na, makakilos ka na ng maayos at makakaipon ka na. Pero siyempre, depende pa rin naman sa'yo. Kasi alam ko naman din siyempre, yung mga nagtrabaho ng OFW, yan, mga OFW na matagal, mga seaman, alam ko naman na yan mga matitipid yan eh. So pag nakapunta yan dito, makakaipon yan. Ngayon naman, ay siyempre sa seaman, naranasan ko rin yun eh. Talaga mga seaman talaga, matitipid din. So, kumaga yung sa umpisa lang talaga, mahirap. Pero once na permanent residence ka na, doon ka na makaipon. Yun. Kasi ibang vlogger din kasi hindi nila sinasabi na ano yung mga deduction. Sinasabi lang nila per hora. Pero I'm not against them kasi yun yung nila, vlogging style nila. Pero ako kasi gusto ko lang transparent pa. Para alam niyo naman na hindi yung panapunta kayo dito na, example is $15 pa rin per hora. Laki. O kaya $20 per hora. Pero hindi nila alam. May mga deduction yun. Kaya yun lang. So, keep on dreaming and with action para kung gusto mapunta ng Canada. So, sabi ko nga, Canada is not a perfect country. Dahil yung tatandaan yan. Wala nang perfect country eh. May mga may mga flaws din to. So, cost of living, nasa sayo yun. So, dito sa Alberta, hindi naman masyado. So, yun lang. Kaya, good luck sa inyo mga kabaro at mga kabayan kong gusto pumunta rito. Bye bye guys. Love you.